Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Sabado ng gabi mga lodi. Alam nyo na. No? So let's go mga lods. No? So bago ang lahat, syempre, palike muna ng ating video. At syempre sa mga gusto ng ganitong content, everyday news update, hindi ka mauli sa balitag sa crypto globally, mag-subscribe ka na sa ating channel mga idol. No? So grabe mga news natin ngayon. So check natin ang ating chart ng XRP. Bitcoin muna. Mga iba kasi nagtatampo sabi puro tayo XRP. Bitcoin mga idol is 90. Ayan, grabe, nag-drop ulit. Mga idol, no? So, ang haba ng konso dito Oh. 90,552, no? Ang bottom niya nung hindi kahapon to mga lodi, January 9, 89.6. Punta tayo XRP. Grabe yung SEC, no? Bagsak na ng negative 10%. So sa XRP naman mga lodi, $2, 0.7, hindi, 2.07, sorry. So pero ngayon 2.089, no? So magpo-position ba tayo? Malamang mamaya magpo-position tayo. Maglalagay lang tayo stop loss mga idol, no? Kasi medyo nag-drop yan 'di ba? Kung titignan natin ilang percent simula dito nung nag-announce 3%, no? Negative 3%. Okay lang 'yan, mga lods, no? Hanap tayo tempo diyan mamaya. Kadarating ko lang mga lods, no? Kaka-uwi lang namin. So, pero magre-record na tayo ngayon. Kahit napagod ang lolo nyo. So, ayan. Siyempre, news tayo mga idol. Ito, maganda to mga lodi, no? CME Gap puts 2.4 billion in longs at risk. BTC New Year's Eve CME Gap remains unfilled. Filed around 88k. If BTC moves to fill it, over 2.4 billion in leverage long positions could be liquidated. Ito mga lods, nakita nyo to. Andito tayo ngayon, di ba, sa 90 something. Sakto yung ano natin. Sa Bitcoin pala, sorry, ayan. Bitcoin tayo. Sa Bitcoin natin is 90,560. So, tignan nyo yung chart na to na binigay nyo. 90,600. So, medyo bumaba lang tayo ng OT dyan. Pag ito bumaba ng 87 to 88, saan na ba yung sinabi niya? Ayan, 88. 88.1 to 88.7 mga idol, magkano ang maliliquidate? 2.4 billion. Sa tingin nyo, hindi to aabutin? Hindi kaya to aabutin ni market maker? Ang laki niyan. Mga lods, no? Tingnan natin tong isa. Ayan, tingnan nyo naman dito. BTC traders trap on both sides, no? Kasi hindi lang sa short o hindi lang sa long Pareha sila. Market data shows long position building at 89k while short position are stuck at 92k. Ang dami niya, no, mga idol, Pag ito inangat niya yan mga lodi, lahat ng mga naka-short ubos diyan, no? Pag ito naman binaba niya, lahat ng mga nakalong durog dito mga idol. So who will get liquidated mga idol, no? Long o short, no? Pero kapag ginawa ni market maker, pwedeng dalawa yung gawin niya, di ba? Parang ganito mga idol, nakita niyo yung ano na to, nakita niyo yung candle na yan. Kung mangyari dito yan, baba sabay taas. Pwede rin namang taas sabay baba. Pwedeng taas sabay baba. Kuha mga idol, no? Kuhang-kuha both ways. Both, always both. Both side feeling hit. Ayan mga idol Sa tingin nyo, hindi ko kunin yung short, mga idol? Hindi niya kukunin yung short. Ako sa tingin, is yung long pala. Ako sa tingin ko kukunin. Mga lods. Kaya yun yung inaabangan ko ngayon Pwede akong, ito nga nakita nyo tong guhit na to. Kaya ano pa rin ako dyan mga lods Kasi isa tong guhit na to sa inaabangan ko, which is yung 2.6. 2.6. Bakit? Kasi ito yung isang support niyan. Isang support yan mga lods for me. Tapos ito kasi yung dulo nito. Etong January 8. Okay?
So once nababain niya yan, siguro pwede niyang babain dito yan mga idol sundutin niya yan dito. Hanggang 2.5 nga sabi ko, 'di ba? So 2.5 2.05 pala mga lods, no? 2.05 good position na yan mga lodi. Sunod na niyan 1.9 na. O kumbaga under $2 na tayo. So isa na yun sa mga pinaka malalim na support mga lodi, no? Strong na yun, no? Strong support na yun mga lods, no? So kasi kung titignan natin dito, pag naglagay ako 100, sabihin natin 100, 2.3 lang yan. So dito lang yan mga loads. Banda. Liquidation natin. So hintay-hintay na tayo. Ako willing ako maghintay. Mga idol. Pero depende mga loads, no? Kasi minsan sumusundot din talaga ako ng paunti-unti mga idol no? So mamaya tignan natin kung makakachempo tayo dito. Habang nagsasalita tayo. So ayan. Ayun yung sa chart natin. And then dito tayo. Eto, sa tingin nyo mangyayari to mga idol? Kasi sabi dito ng Coin Bureau, there could be another US government shutdown on January. Alam niyo naman yung nangyari sa atin yung shutdown na nakaraan. 'Di ba? Pero ito January 30. Mga idol, pwede daw magkaroon ulit ng shutdown. Totoo ba to? Kasi kung sakaling totoo to mga idol, ano to, 50-50 yung sentimento dito. Pwedeng maging bullish to, pwedeng maging bearish. Sabi nga dito ni Baro mo, the last time the government shut down BTC and Ethereum pump. Let's see if history will repeat itself, sabi dito. So, tinanong ni Arit kung totoo ba to, di ba? Grok, is this true? Yes, sabi ni Grok, no? President Trump warned at a December 2025 rally that Democrats might cause a government shutdown in January over ACA issues. Current funding expires January 30, 2026. Per Congress, November 20, 2025 CR. Sources, The Hill, Politico, White House. So, meron chance, no? Na magkaroon ulit tayo ng government shutdown sa January 30. Pero yung iba, syempre iba sabihin, naku, baka bearish yan. Pero iba, sinasabi naman medyo bullish daw. January 30 shutdown means what for Bitcoin exactly? Last time, it dumped 20%. Now, everyone's pretending it's bullish. Yan binasa natin. Tanongin na lang natin si Grok, mga idol, no? The shutdown happened in January 30. Is it bullish for crypto or bearish? Ayan, tanongin natin si Grok. Tama ba yung ko? Mali yata spell ko. May na ako sa spelling mga lods. If a US government shutdown actually happened on January 30, 2026, the impact on crypto, especially Bitcoin, is historically mixed. But in the current context, it's more likely to be short-term bearish with potential for a later rebound. Ayan pwedeng bumagsak siya ng short term pero makaka-rebound din agad, no? Rebound ni Sakuragi yung gagawin niya. Here's a breakdown based on past events and recent pattern. Pero yun huwag na natin basahin. Basta pwedeng ganun daw yung mangyari, no? It's not a clean bullish bearish event. It depends on duration. Broader cycle, are we in bull or correction? And how fast they solve it. If it's short and drama only, minimal damage. If it drags, like 2025 record 1, more pain upfront, bigger bounce later. So, habang tumatagal, lalong palaki ng palaki yung bounce. No? Halimbawa, saglit lang shutdown, malit lang din yung bounce niya. No? Pero nung katulad ng 2025 na nangyari, November ata yun, nung nag-shutdown, ang haba nun, record breaking yun mga lodi. And then, nakita nyo naman nung nag-bounce siya, di ba? Not financial advice, always do your own research, and shutdown are mostly noise compared to bigger macro drivers like rates and adoption. No? Ayan, kumbaga, kahit mag-shutdown, okay lang yan. Okay lang yan mga lods. Kumbaga, may epekto lang siya pero depende kung gaano katagal. No? Kung maiksi lang, di
goods lang yun, mga loads. No? Alam nyo, kasi yung iba, ito napapansin ko, lalo na sa mga nagko-comment sa atin, parang sumali sila sa crypto, nag-invest sila sa crypto para magano yung pag tinaya nila lilipad na, ganun. Mga idol, no? Sinasabi ko lang sa inyo, no, ang crypto medyo masalimuot to, mga loads, no? Wag niyo isipin na pag nag-invest kayo, yayaman kayo agad, no? Wag niyo isipin na pag nag-invest kayo ngayon, 1 taon, 2 taon, uy, big time na ako, ganun, babaguhin ko na yung buhay ng angkan ko. Walang ganun, mga lodi, no? Sa crypto, habang tumatagal, parang natutunan ko na din. Ganun din yung utak ko nung dati. Nakaraan, no? Ganun din yung utak ko dati. Parang pag nag-invest ako, feeling ko yung crypto yung magpapayaman sa akin. Pero hindi, mga loads, no? For me, pwede kang mag-profit kung aaralin mo kung saan ka mag-i-invest, no? And then habang hinihintay mo 'yon, no, matututunan mo kung paano, kasi sa akin, mga loads, ang nangyari sa akin, ito based from my experience. Kasi basta nung sumali ako o nag-invest ako, narinig ko na agad yung sinabi ni Warren Buffett noon, na sinabi niya na kung hindi mo kayang itenga, no, o hintayin ng 5 to 10 years yung pera mo na nandyan lang na hindi mo ginagalaw, huwag ka na mag-invest, no? Sasayangin mo lang yung oras mo, may stress ka lang, parang ganoon yung sinabi niya. So ako, nag-invest ako 2021. Actually, Axie pa lang 'yun. Pumasok ako ng crypto ng mga late 2021 na, so mag-2022 na 'yon. So nasa 4 years, 5 years pa lang ako ngayon na nagki-crypto. Which is parang in-expect ko na dapat may profit na ako. Kasi sabi ni Warren Buffett, 5 to 10 years. Which is na-realize ko na meron na pala ako na profit noon. 'Di ba, kaya nga tayo nakabili ng mga sakyan eh. 'Di ba? So, oo nga, no. O kumbaga, doon ko na naisip 'yun, mga lodi, no. So, ngayon, for me, parang nag-uumpisa pa lang ulit tayo ngayon, no. Kung tiyempohan natin na nasa buluran tayo ng cycle, di goods 'yun, mga lodi. Pero kung ikaw, papasok ka nung nakaraang taon lang, nung nakaraang buwan lang, tapos ine-expect mo agad na magbo-bull run, tapos sisisihin pa ako. Akala ko ba pag nagkaganto, Diablo, lilipad na. Akala ko ba pag nagganto. Yan. Ang kulit no? Pero naiintindihan ko yon kasi feeling ko ganun din yung utak ko dati. Feeling ko pero hindi ko naman kino-comment. Hindi ko naman kino-comment yung feeling ko na yun. Kumbaga sa isip ko lang. Di ba? Pero nakakatawa lang, mga lods, no, na parang ako pa yung nasisisi dahil hindi sila pumapaldo. Ang kulit. So ayan, punta tayo dito, mga lodi, no. 4 straight days of Bitcoin ETF outflows. Ito, mga lodi, isa pa to sa, kasi 'di ba, ito parang kung magkakaroon tayo ng shutdown sa January 30, medyo slightly bearish, no? Ngayon, ito naman, 4 straight days, mga idol, no? Puro outflows ang nangyari sa Bitcoin Spot ETF, no? Bitcoin Spot ETF saw another 200 million in net outflows, extending the selling streak to 4 consecutive days. This pushes January's total net outflows to $209.87 million. No, kung natatandaan nyo, 39 to 40 days ata. Ano yun? Inflow streak naman nyo sa XRP. No? Nabali lang siya kahapon o nung isang araw, nakalimutan ko. Ang outflows niya is 40 million. Kung na yun natatandaan ko kumbaga mas malaki pa rin yung sa BTC, mga idol. No? Pero kasi ito, 4 straight days simula 6 to 9 ng January, mga idol, no? Ngayon naman, yung sa XRP kasi isa pa lang yung nagbebenta, isang outflows pa lang na 40 million. 40 million lang, di ba? No, ayun. Kinompare ko lang. And then ito, January, medyo kung titignan natin ng cut rate, mukhang malabo, mga idol, no? Sabi dito, there's now a 96% chance the Fed will not cut rates in January. Maraming lumalabas na news na magka-cut daw, di ba? Nakaraan, sabi, 100%.
yung ikakat, no? 100 basis points. Tapos, meron pa akong nakitang news na ito. Saan ba yun? Balik ko to. Pinalitan ko to. Ayan, no? Sabi dito, breaking news. 12 FOMC members support a 50 basis points rate cut in January. Bullish news for Bitcoin and crypto. Pero pag pinak-check mo yan, walang basahan to. Mga lods, no? Grok, is this true? No. This claim isn't supported by official Fed. So, ang totoo is this one. Na 96% chance na hindi magkakat ng rate. Wala ba nagtanong dito niya? Ayan. Grok, is this true? Sabi dito, yes. According to the latest CME Fed Watch Tool data as of January 10, 2026, the probability of no rate cut at the January Fed meeting is around 95 to 97% for exact figures. Diba? So, fake news yung may magkakat and totoong news yung malaki yung chance na hindi magkat. Chances pa lang naman, mga idol, no? Malaki yung chance. So, medyo bad news yung mga naumpisahan nating news, no? Unang-una may mga sasapuling trade, mga lodi, and then Trump, no? May malaki yung chance na magkaroon tayo ng shutdown sa January 30, and then nagkaroon ng Bitcoin outflow 4 days straight, mga idol. And then 96% chance na hindi magkakat ng rate ngayong January. 'Di ba? Medyo puro bad news 'yun, mga idol, no? Sa US, yeah? Pero sa Venezuela, Venezuelan Stock Exchange is na 169% up since the US captured President Maduro, no? Simula nung kinapture, sabi nila kinidnap o hinuli ni Trump si President Nicolas Maduro, yung stock exchange ng Venezuela lumipad, mga idol, no? Parang masayang-masaya sila dahil nahuli si Maduro pala, mga idol. Di ba? Goods yan para sa kanila. And then, sabi dito ni CEO, no? Wells Fargo just purchased 383 million worth of Bitcoin. US banks are loading up. Ngayon, ni-retweet to ni CC, mga idol. Kasi kung titignan nyo, ang daming bad news, di ba? Ang daming bad news, O mga ganyan. Pero sabi nga ni CC, while you were panic selling, US banks were loading up on Bitcoin, no? So, siguro yung mga balita na yan, no, kumakalat na nagkakaroon ng fear, uncertainty, and doubt o FUD, no, sa mga retailer, sinasamantala ng mga big banks, no? Sige, habang kabado sila, habang takot sila mag-invest, takot sila bumili, tayo ngayon ang bumanat, no? Bili tayo ng bili para kapag palipad na, di ba, nahuli na sila, tayo nakabili na. Ganun yung parang gustong sabihin diyan ni CZ. Di ba? So, sabi naman dito mga lodi, no, ni ito, pinanood ko to kanina, pinakinggan ko lang naman. Sabi niya, breaking, Franklin Templeton, head of innovation, drops a huge warning on Ripple, RLUSD, and XRP. No? And according to Roger Byston, the head of digital assets at Franklin Templeton, XRP Ledger is a payment-first blockchain enabling real-time, low-cost settlement and cross-border transaction efficiency. Alam niyo mga idol, lagi nating narinig ito na, ganda ng ano. Pero, ang pinaka-point dito, kaya sinasabi kung sino yung nagsalita. No? Kumbaga, itong mga to, mga main key player to, lalo na tong sa Franklin Templeton. 'Di ba? Within a diversified digital portfolio, we view XRP Ledger's native token, XRP, as a foundational building block given its market cap significance, no? One of the largest asset managers in the world is sounding the alarm on XRP and RLUSD. And this is why BlackRock, Fidelity, JP Morgan could be next, no? Ayun yung pinaka-importante doon, kung next ba talaga sila, no? This changes everything for XRP holders. So ayan, good news 'yan mga lods, no, sa XRP. Ikaw ba naman 'di ba? Yung mga main character na yung nagsasalita na malupit ka talaga Sino ba hindi matutuwa doon, ha? Ngayon, dahil diyan mga lodi, syempre yung China hindi pa ulit to. China just injected 102.2 billion into the market. No, kumbaga nagprint na sila ng kaperahan
Usually, mga lodi, kapag nagpiprint ng money, lumilipad yung market, 'di ba? Kumbaga, printing. Lahat ng bull market talaga nagprint ng money nun. They officially turned on the money printer and started QE, bullish for the market. Siyempre, baka sumunod na din dyan yung US. Ngayon, kung China lang, goods pa rin mga idol, 'di ba? Kasi saan ba magpo-flow yung mga pinrint na 'yan, 'di ba? Pero bullish lang 'yan sa short term pero sa long term, inflation ang katapat niyan mga idol. Mga ganyang print. So ito naman. Kasi nag-post si Brad Garlinghouse mga idol Ito yung matinding news natin Nag-post si Brad Garlinghouse. Happy belated New Year. Di ba? Baliktad pa, no? Dapat belated Happy New Year, di ba? Happy New Belated Year. Hindi. Happy belated New Year, sabi niya rito. I just hit send on Ripple's quarterly shareholders email to say that 2025 and Q4 were successfully for Ripple. Feels like saying Tom Brady was just a great quarterback, the GOAT, no? Gayest of all time. Hindi. Yung gayest of all time, the GOAT niya ni Floyd Mayweather yun Pero si Tom Brady, mga lodi, alam niyo naman. Kilala niyo ba yan? Sa football. Di ba siya yun, yung quarterback? Ayan. Football ba tawag doon? Alam ko, football yun Our major acquisitions, Ripple Prime and G Treasury, greatly accelerate and expand our ability to deliver on our vision, enabling the Internet of Value. Nako, sinabi na ni Vitalik yan, mga idol sa XRP, sa Ripple di ba? Sabi niya sa we are not the Internet of Value. Ripple is the Internet of Value, sabi niya, mga idol, lumabas sa bibig ni Vitalik, buti rin yun. Ang daming may video nun XRP has been and will continue to be the heartbeat of that vision, the Internet of Value. With truly the most comprehensive licensing portfolio, and now today UK's EMI license added, bigat kasi ng news na yun sa UK. We are poised to make 2026 even more consequential. Ano ba yan? Ayan, consequential. Building and using crypto infrastructure, updating our global financial plumbing, and rethinking legacy system. None of this happens overnight. At Ripple, we're going to continue taking the long view of what crypto-based assets like XRP and RLUSD can do, rather than chasing cycle and hype. 'Di ba? Kumbaga, mas magpo-focus sila mga idol sa mga utility, at sasakupin nila 'yan, mga idol, hindi nila habulin yung cycle, yung portfolio cycle, yung hype, hindi nila habulin yun. Magpo-focus sila kung ano yung talagang kayang gawin ng RLUSD at ng XRP, which is napakaganda nung sinabi ni Brad Garlinghouse na yun. Bring on 2026, we are firing on all cylinders. It's happening. Grabe to. Imagine mga idol si Brad Garlinghouse na yung nagsasalita ng ganyan, parang binuboost yung iyong puso. Hindi ka ba magiging bullish dyan, mga idol? Di ba? Puro bullish yung March will be a hectic month. Don't forget your coaching. Congratulations, Brad and team. That Tom Brady understatement is spot on. Quietly historic execution, the long view focus, relicensing wins, and XRP staying at the center is exactly how 2026 becomes inevitable, not hype-driven. Yun. Mga loads, kasi kapag hype-driven ang isang token, hindi mo siya pwedeng hawakan ng matagal, Kumbaga, bawal siyang pakasalan. Kumbaga, 'di ba, may mga Bitcoin Maxi talagang 'yun, ang tatagal na ng hawak nila. 'Di ba? Pero yung mga coins na nadadala sa hype, ayun yung mga lilipad tas babagsak, tas may chance na hindi na sila bumalik doon kung saan man sila naroon dati, parang SLP, 'di ba? Na nadadala lang sa hype. Ngayon hindi focus doon yung Ripple and XRP o yung RLUSD. So napakaganda ng balita niyo. Congratulations, Brad.
Incredible 2025, massive acquisitions and game-changing licenses. Ripple seems to be firing on all cylinders. Here's to an even bigger 2026. Keep leading the way toward the Internet of Value. Well-deserved. O, ayan ah. O, ang daming bumati sa kanya. Congratulations. O, ayan. O, congratulations, Brad and Team Ripple for a kick-ass 2025. O, kumbaga, talagang yun na eh. Yun na yun eh, mga lods. No? So, hindi ko kayo sinasabing bumili ng XRP. Do your own research. I'm not a financial advisor. Huwag kayong bumasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong freaking coins, mga idol. No? So, ayan. Check lang natin. Punta muna tayo dito. Wait lang. Hindi yan. Ba't kasi kusang mag-play. Tanggalin nga natin to. O, yan. Check natin dito. Wala pa eh. Naramdaman ko, abutin niya tong blue eh. Mga lods, ayoko magmadali eh. Kasi kanina nga, di ba, pwede to mga idol eh. Abutin niya. O kaya kahit ito na lang. No? Ito na lang, sige. Stop loss ko na lang dito, banda sa baba ng blue. Pwede yun. Yan na nga oh. Tayo na lang natin. No? So mga idol, bukas na ako magbabasa ng comment mga lods, no? At pasensya na kayo dahil medyo actually binasa ko naman yung mga comment mga lods, no? Hindi ko lang isasama sa video. No, bukas na tayo magre-react diyan sa mga yan mga idol kasi medyo dahil nga kadarating lang namin, may mga sikasuhin pa ako dito. So baka abutin ako ng madaling araw kung hindi ko siya uumpisahan agad mga idol, no? So ayan. Pero sana may na-enjoy nyo pa rin yung video natin kahit maiksi lang. Bukas kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood hanggang dito. Sana i-like nyo yung video kahit maiksi lang mga idol. Huwag kayong malungkot. Babawi ako sa inyo bukas. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Napakagandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clubs Gaming and subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's a link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I will make you drink this. It's overpowered.